May mga tao bang paulit-ulit kang sinasaktan? Paulit-ulit kang minamaliit? O ginagawang parang wala kang kwenta? Yung tipong pag nakausap mo sila, bigla ka nalang mapapaisip kung may mali ba talaga sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 bagay na pwede mong gawin sa mga toxic na tao. Hindi para gumanti, kundi para protektahan ang sarili mo. Para ibalik ang kapayapaan at itayo muli ang dignidad mo. Kasi minsan, ang pinakamagandang sagot sa ingay ay katahimikan. At ang pinakamatalinong laban ay paglayo. Number 1. Kilalanin mo at aminin mo kung sino ang toxic. Isa ito sa pinakamahirap pero pinakakritikal na hakbang sa proseso ng paglalagay ng hangganan. Bakit? Kasi kadalasan, ang mga toxic na tao ay hindi kaagad halata. Minsan sila pa nga ang mga taong matagal na nating kilala, matagal na nating minahal, pinagkatiwalaan. Sila yung laging nandun, kaya nasanay na tayo sa presensya nila kahit sa likod ng ngiti may kasamang bigat. Pero darating sa punto na mapapansin mong may mali. Hindi ito yung tipikal na tampuhan o away, kundi isang pakiramdam na unti-unting kumakain sa'yo. Pakiramdam na parang hindi ka ligtas, parang hindi mo nakilala ang sarili mo, o parang laging may kulang kahit anong effort ang ibigay mo. Diyan mo na dapat simulan ang pagtatanong, toxic ba ang taong ito sa buhay ko? Ang pagkilala sa toxicity ay hindi pagbibintang. Ito ay pagsisiyasat. Tahimik mong iniisa-isa ang nararamdaman mo tuwing kasama mo sila. Iniintindi mong mabuti kung ito ba'y nakakatulong sa'yo o palagi kang nauubos. At ang pinakamalaking kalaban dito ay hindi sila, kundi ang sarili mong pagtanggi. Yung parte mo na ayaw maniwala kasi ayaw masaktan, kasi ayaw mawalan o ayaw magbago ang mundo mo. Pero ang katotohanan, hindi ka makakausad kung hindi mo kayang tumingin ng direkta sa sakit. Hindi mo kayang protektahan ang sarili mo kung hindi mo kilala kung sino ang dapat iwasan. Kaya bago mo ayusin ang relasyon, bago mo pag-isipan kung dapat bang magpatawad o magpatuloy, kailangan mo munang aminin. May toxicity sa relasyon na ito at hindi ko na ito pwedeng baliwalain. Kapag naamin mo na yan sa sarili mo, doon magsisimula ang totoong kalayaan. Dahil ang pagtanggap ay laging unang hakbang ng pagbabago. Number 2. Itigil ang pag-justify ng mali nila. Isa to sa pinakamahirap aminin, lalo na kung ang taong toxic ay mahal natin, matagal na nating kaibigan o naging parte na ng buhay natin. Madalas, hinahanap natin ang kahit na anong dahilan para mapaniwala ang sarili nating okay lang. Pinipilit nating unawain, iniisip na baka pagod lang sila, baka may pinagdadaanan, baka hindi naman nila sinasadya. Tinuturuan natin ang sarili nating magtiis dahil ayaw nating mawalan o baka takot lang talaga tayong harapin ang katotohanan. Ngunit habang ginagawa natin ito, hindi natin namamalayan na unti-unti rin tayong nilalason ng sakit na dala ng kanilang mga kilos at salita. Para tayong isang puno na pinipilit tumayo kahit ang mga ugat ay unti-unting nalalanta. Pero habang paulit-ulit natin silang dinadahilan, unti-unti rin tayong nauubos. Hindi natin napapansin, nasasaktan na pala tayo araw-araw. Naiipon ang galit, naiipon ang lungkot at pagkasira ng loob. Pero pinipilit nating ngumiti at sabihing normal lang. Ang hindi natin namamalayan, habang pinoprotektahan natin sila sa mga pagkakamali nila, tayo ang hindi napoprotektahan mula sa sakit. May mga pagkakataon na ang pagmamahal natin ay nagiging parang tanikala. Hindi na ito malayang damdamin, kundi isang pabigat na pumipigil sa atin na lumaya. Ang pagmamahal ay hindi dapat dahilan para palitan ang sariling kapakanan at kaligayahan. Kaya mahalagang ihinto na ang pag-justify sa bawat mali. Hindi dahil gusto mong magtanim ng sama ng loob, kundi dahil gusto mong magtanim ng respeto sa sarili mo. Darating kasi ang punto na kailangan mong pumili. Patuloy mo bang idadahilan ang sakit o sisimulan mo nang itama ang pagtrato mo sa sarili mo? Hindi mo kailangang sigawan ang mundo. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat. Ang kailangan mo lang ay ang tapang na sabihin sa sarili mong sapat na. Ang pagsasabi ng sapat na ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang makapangyarihang hakbang patungo sa pagpapalaya. Isang hakbang na nagpapakita
na hindi mo na pahihintulutan ng iba na kontrolin ang iyong emosyon at kapayapaan. Sa ganitong paraan, hindi mo lang nililigtas ang sarili mo, kundi nagbibigay ka rin ng pagkakataon para sa tunay na pagbabago. Hindi lang sa kanila, kundi lalo na sa'yo. Kapag tumigil ka ng maghanap ng dahilan para sa mali ng iba, mas madaling makita kung gaano mo matagal nang isinantabi ang tama para sa'yo. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago, ang pagbabalik loob sa sarili, ang pagtanggap na deserve mo ang respeto at pagmamahal na hindi kailangan ipilit o ipagtiis. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto para karapat-dapat kang mahalin ng may respeto. At ang unang dapat magmahal ng may respeto ay ikaw mismo. Number 3, huwag makipagdiskusyon sa taong ayaw makaintindi. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng pag-uusap ay may saysay. May mga tao talagang hindi nakikinig para umunawa. Nakikinig lang para sumagot. Hindi sila bukas para maintindihan ka, kundi para ipilit na tama sila kahit gaano pa kalinaw ang paliwanag mo. Kahit anong gawin mo, kahit anong linaw ng paliwanag mo, laging may baluktot na interpretasyon. Kasi hindi usapan ang habol nila, kundi kontrol. Habang pinipilit mong linawin ang panig mo, habang nilalabanan mo ang maling pagkakaintindi, unti-unti kang nauubos. Nawawala na ang kapayapaan mo. Bumibigat ang loob mo at napapaisip ka kung may point pa ba ang lahat ng to. Pero ang totoo, wala ka talagang laban sa taong sarado ang isip. Sa bawat salita mo, parang mas lalo silang nagkakandado sa posisyon nila. Dahil hindi solusyon ang hanap nila, kundi dominasyon. Kapag napagtanto mo ito, ang unang hakbang ay ang pagtanggap na hindi mo kayang baguhin ang pag-iisip nila. Hindi mo responsibilidad na kumbinsihin ang isang taong hindi handang makinig. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magpigil sa pag-aaksaya ng panahon at damdamin sa isang walang katuturang labanan. Kaya mahalagang piliin mo kung saan mo ilalagay ang lakas mo. Hindi ka ipinanganak para ubusin ang sarili mo sa paliwanag na hindi naman talaga gustong marinig. Hindi mo obligasyon na patunayan ang sarili mo sa taong hindi interesado sa katotohanan. Minsan, ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa dami ng argumento, kundi sa kakayahang umiwas sa walang kabuluhang sagutan. Hindi ito pagiging mahina, ito ay pagiging marunong. Kasi hindi lahat ng laban ay dapat salubungin. At hindi lahat ng tahimik ay talo. Ang katahimikan ay isang uri ng kapangyarihan. Sa halip na mapagod sa pagtatalo, pinipili mong protektahan ang kapayapaan ng isip at puso mo. Ang paglalayo sa gulo ay hindi kawalan ng lakas, kundi isang matalinong diskarte para manatiling buo at matatag. Ang katahimikan ay hindi pala tandaan ng pagsuko. Minsan, ito ang pinakamalalim na anyo ng respeto sa sarili. Ang pagkikipag-usap ay dapat magdala ng pag-unlad at pag-intindi, hindi pagkapagod at pagkawasak. Kung hindi ito nagagawa, mas mabuti pang ilaan ang enerhiya mo sa mga taong tunay na nakikinig at nagmamalasakit. Number 4, mag-set ng malinaw at matatag na boundaries. Kapag may taong paulit-ulit kang sinasaktan, physical man, emotional o mental, kailangang malaman nila kung hanggang saan lang sila pwedeng umabot sa buhay mo. Dahil kung hindi mo huhubugin ang linya ng respeto, sila mismo ang magdidesisyon kung hanggang kailan kanila pwedeng apak-apakan. Sa simula, mahirap, lalo na kung taong malapit sa'yo, kaibigan, kapamilya o taong minsang naging mahal mo. Pero darating ka sa punto na marirealize mong hindi mo na kayang tiisin ang sakit na dulot nila kahit gaano mo pa sila kamahal o pinapahalagahan. Ang pag-set ng boundaries ay isang proseso na nangangailangan ng lakas ng loob at pagmamahal sa sarili. Hindi ito madaling gawin, lalo na kung nasanay kang isantabi ang sarili mo para sa kapakanan ng iba. Ngunit tandaan, ang unang hakbang sa pagprotekta sa sarili ay ang pagkilala sa halaga mo bilang tao. Hindi mo kailangang magtiis ng sakit o pag-abusuhin ka ng kahit sino, kahit gaano pa kayo kalapit o kahalaga sa buhay mo. Ang boundaries ay hindi pader na itinayo para itaboy ang tao, kundi pintuan na ipinapasara mo kapag sobra na ang lamig sa loob ng relasyon. Ito ang paraan para igalang ang sarili mo, igalang ang oras mo, ang emosyon mo, ang enerhiya mo. Ito ang paninindigan na nagsasabing
Mahal ko ang sarili ko, kaya hindi ko hahayaang mawasak ito kahit sino ka pa. Hindi mo kailangang sumigaw o makipagtalo para masabing matatag ka. Minsan, sapat na ang tahimik pero matibay na paninindigan. Na kapag sinabi mong tama na, talagang tama na. Walang paliwanag, walang palusot, walang excuse. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas o malamig, kundi sa pagiging matino at matapat sa sarili. Sa pagtayo mo para sa iyong mga hangganan, ipinapakita mo na handa kang alagaan ang iyong kalusugan, emotional, mental at pisikal. Ipinapakita mo rin na hindi ka handang magbenta ng kapayapaan mo para lamang makuha ang approval ng ibang tao. Kapag malinaw ang boundaries mo, mas malinaw rin sa mundo kung paano ka dapat itrato. Hindi ito pagmamataas, kundi pagprotekta sa kaluluwa mo. Kasi kung hindi mo babantayan ang sarili mong kapayapaan, sino pa ang gagawa nun para sa'yo? Minsan, ang pinakamahirap gawin ay ang paglapit sa sarili mo at sabihin, hindi na ako papayag sa ganito. Ngunit sa sandaling gawin mo ito, magbubukas ang pinto para sa mas malalim na pagmamahal sa sarili at mas maayos na relasyon. Hindi lamang sa ibang tao, kundi lalo na sa iyong sarili. Sa pagtatakda ng boundaries, hinahayaan mo rin ang mga tao sa paligid mo na makita kung sino ka talaga. Hindi ang taong palaging nagpapasakit o nagpapahiya sa sarili, kundi ang taong may dignidad, respeto at pagmamahal sa sarili. Hindi mo kailangang baguhin ang ibang tao para maging komportable ka. Sapat na ang pagiging tapat sa iyong mga pangangailangan at limitasyon. Tandaan mo, ang pagprotekta sa sarili mo ay hindi selfish. Ito ay isang pangangailangan upang lumago, upang maghilom at mamuhay ng mas malaya at mas masaya. Kapag pinili mong igalang ang sarili mo, nagpapakita ka rin ng inspirasyon sa iba na gawin din ito para sa kanilang sarili. Number 5, huwag kang magpamanipula sa guilt. Isa sa pinakamasamang sandatang ginagamit ng toxic na tao ay guilt. Yung pakiramdam na ikaw ang mali, kahit alam mong hindi mo naman kasalanan. Ginagamit ito para kontrolin ka, para mapanatili ka sa loob ng siklo ng konsensya at pag-aalinlangan. Kapag ginamit nila ang mga salitang, akala ko kaibigan kita, grabe ka naman, ako na nga tong may mabigat na pinagdadaanan. Hindi ito laging tanda ng pagiging biktima. Minsan, ito ay taktikang emotional para mapanatili ka sa lugar kung saan madali kang paikutin. Ang guilt na ito ay parang isang invisible na bitag na unti-unting bumabalot sa'yo, na parang hindi mo na makitang lumalabas o makatakas. Sa simula, maaaring parang maliit lang ang epekto nito. Pero habang tumatagal, nakakabitin ang kalayaan ng isip mo. Naiiwasan mo na ang iyong mga pangarap, desisyon at mga hangarin dahil natatakot kang masaktan o mapahiya. Mapapansin mong unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili. Parang lahat ng desisyon mo kailangang dumaan muna sa tanong na baka magalit siya, baka masaktan siya, baka ako ang mali. Yan ang epekto ng guilt na hindi mo naman talaga dapat dalhin. At kung hindi mo ito papansinin, masasanay kang laging inuuna ang kapakanan ng ibang tao habang binabasura mo ang sarili mong boses. Hindi lang yon, nagiging dahilan din ang ganitong uri ng guilt para kalimutan mo kung sino ka talaga. Nababawasan ang halaga ng iyong mga pangangailangan at damdamin. Unti-unti, nagiging parang isang anino ka na sumusunod lang sa gusto ng iba, hindi sa sarili mong tunay na kagustuhan. Ang guilt ay dapat nagsisilbing gabay, hindi kadena. Kapag ginagamit ito para takutin ka, para patahimikin ka, o para pigilan kang lumayo sa isang masamang relasyon, hindi na ito guilt, kundi manipulation. Kaya kailangan mong matutong kilalanin kung alin ang guilt na galing sa konsensyang malinis at alin ang guilt na sinadya para itali ka sa isang sitwasyong hindi na makatao. Mahigit pa rito, ang toxic na guilt ay parang isang virus na nakakahawa sa iba mo pang emosyon. Nagdudulot ito ng takot, pagkabigo at kalungkutan. Pero tandaan, hindi mo kailangang mag-isa sa labanan na ito. May mga taong handang tumulong sa'yo, mga kaibigan, pamilya o profesional na makakatulong sa'yo na muling matuklasan ang iyong halaga. Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil pinili mong protektahan ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit kung bakit mo kailangan ng space. At hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng problema ng isang taong hindi marunong rumespeto sa'yo.
Ang tunay na malasakit ay hindi pinipilit, hindi ipinapamukha, at lalong hindi ginagamit para kontrolin ang desisyon mo. Sa bawat hakbang na ginagawa mo para ilayo ang sarili sa toxicity, pinapalakas mo ang iyong loob at pinoprotektahan ang kalusugan ng iyong puso at isipan. Ito ay isang uri ng pagpapahalaga sa sarili. Hindi dahil ikaw ay makasarili, kundi dahil karapat-dapat kang mamuhay ng malaya at masaya. Ang kalayaan ay nagsisimula sa sandaling matutunan mong hindi lahat ng guilt ay totoo at hindi lahat ng konsensya ay dapat paniwalaan, lalo na kung ang pinanggagalingan nito ay taong marunong lang manisi pero hindi marunong umako ng sariling kasalanan. Huwag mong kalilimutan, ang tunay na kalayaan ay ang kapangyarihan mong piliin kung sino ang iyong pakikinggan at kung ano ang iyong papayagan sa buhay mo. Ang mga taong nagdadala ng tunay na pagmamahal ay hindi nagpaparamdam ng guilt sa iyo. Bagkus, sila ay nagtuturo ng respeto, pag-unawa at pag-asa. Ikaw ang may hawak ng susi ng iyong kapalaran at karapat-dapat kang maging malaya sa lahat ng uri ng pagkontrol at pananakot. Number 6. Limitahan ang contact o oras na ginugugol sa kanila. Hindi mo kailangang dumaan sa malaking eksena o dramatikong paglalayo para maipakita na ayaw mo nang maapektuhan. Minsan, sapat na ang tahimik na paghakbang palayo. Unti-unti, hindi halata, pero ramdam mo ang paggaan ng loob mo. Sa totoo lang, hindi mo kontrolado kung paano sila umasta. Pero kontrolado mo kung gaano ka kadalas makipag-ugnayan, kung paano ka tumugon, kung gaano kalalim ang hayaan mong maabot kanila. Ang oras at atensyon mo ay parang yaman. At sa bawat minutong ibinibigay mo sa taong hindi marunong magpahalaga, may bahagi ng sarili mong kapayapaan ang unti-unting nauubos. Kaya mahalagang matutunan mong pumili kung sino ang karapat-dapat sa oras mo, sa damdamin mo, sa isip mo. Hindi lahat ng dumarating ay kailangang tanggapin. Hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Limitahan mo ang access nila sa'yo, hindi dahil gusto mong maging masama, kundi dahil gusto mong manatiling buo. Gusto mong mabubuhay ng hindi laging may bigat sa dibdib o hindi laging binabaliwala ang sarili para lang mapanatili ang isang relasyon na matagal nang hindi patas. Ang hindi pag-reply agad, ang hindi pagpunta sa mga lugar kung saan palagi silang nandun, ang hindi pagbukas ng puso sa mga usaping lagi ka nalang nasasaktan. Lahat yan ay paraan ng pagsasabi sa sarili mo na deserve kong maprotektahan. Hindi ito pagtatalo, hindi ito paghihiganti. Isa lang itong tahimik na desisyong sinasabing sapat na. Kapag natutunan mong limitahan ang access ng toxic na tao sa buhay mo, unti-unti mo ring natutunan kung paano mo babalikan ang sarili mong katahimikan. Yung uri ng kapayapaang hindi nila kayang kunin, hindi nila kayang saktan o kontrolin. Number 7. Mag-focus ka sa mga taong nagbibigay ng positibong energy. May mga tao talagang kapag kasama mo, parang gumagaan ang pakiramdam mo kahit hindi sila nagsasalita ng marami. Sapat na yung presensya nila para maramdaman mong ligtas ka, para maramdaman mong tanggap ka at totoo kang naiintindihan. Sa mundong puno ng ingay, comparison at pressure, napakahalaga ng mga ganitong tao. Yung hindi ka pinipilit maging iba, kundi tinutulungan kang maging mas ikaw. Kaya napakahalagang matutunan mong ilaan ang oras, enerhiya at atensyon mo sa kanila. Dahil hindi lahat ng tao na laging nasa paligid mo ay tunay na para sa'yo. May mga taong laging nariyan, pero ang dala ay pagod, gulo at mabigat na pakiramdam. Samantalang ang mga taong positibo, kahit minsan lang kayo mag-usap, parang may panibagong sigla kang nararamdaman pagkatapos. Kapag napapalibutan ka ng tamang tao, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo palagi. Hindi mo kailangang magkunwaring okay ka lang, dahil ramdam nila pag hindi. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara para lang matanggap. Sa mga taong ito, natututo kang mas mahalin ang sarili mo dahil minamahal ka nila ng totoo at buo. At yun ang kailangan mo. Hindi perpektong tao, kundi yung marunong magdala ng liwanag kahit simpleng paraan. Kaya habang nililimitahan mo ang access ng toxic na tao sa buhay mo, siguraduhin mong pinapalawak mo naman ang puwang para sa mga taong nagpapalakas sa'yo. Dahil ang kapayapaan, minsan, hindi lang basta katahimikan. Minsan, ito ay mga taong tahimik pero tunay na nandyan. Number 8. Alagaan ang sarili mong mental health.
Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo, lalo na kung palibhasay may mga toxic na tao sa paligid mo. Hindi mo man nakikita, pero unti-unti nilang nilalason ng isipan at puso mo. Kapag madalas kang nasa paligid ng negativity, stress at drama, parang araw-araw kang nalulunod sa mabibigat na emosyon na hindi mo naman gustong daladala. Kaya't kailangan mong magbigay ng pahinga sa sarili mo. Bigyan ng isipan mo ng pagkakataong huminga at mag-recharge. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina o pag-iwas sa problema. Bagkus, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa sarili. Na sinasabi mo, hindi ko hayaang masira ang kapayapaan ng isip ko dahil lang sa iba. Ang pag-aalaga sa mental health ay parang paglalagay ng armor na hindi nakikita pero sobrang tibay. Kapag matatag ang loob mo at malinaw ang isipan, mas kakayanin mong harapin ang mga pagsubok at hindi ka madaling matitinag ng mga toxic na tao. Kapag inalagaan mo ang sarili mong mental health, mas nagiging malakas ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong mahal mo rin. Natututo kang kilalanin kung kailan ka dapat magpahinga, kung kailan dapat humingi ng tulong, at kung kailan kailangan mong sabihin na sapat na. Sa ganitong paraan, unti-unti mong mapapalitan ang pagod at lungkot ng lakas at pag-asa, at hindi ka magiging biktima ng mga negatibong epekto ng toxicity. Ang pag-aalaga sa sarili mong mental health ay isang patunay na pinapahalagahan mo ang buhay mo, na hindi ka basta-basta sumusuko, kundi handang bumangon at magsimula ulit sa bawat araw, kahit gaano pa kahirap ang pinagdaanan mo. Kaya sa harap ng toxicity, ito ang iyong sandata, ang iyong kanlungan at ang iyong panalo. Bukod dito, mahalagang maunawaan na ang mental health ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa stress o negatibong tao, kundi pati na rin sa pagtanggap ng iyong nararamdaman. Huwag matakot na harapin ang iyong emosyon. Sa halip, yakapin ito. Kapag naramdaman mong malungkot, magpahinga ka at magbigay ng panahon para sa sarili mo. Kapag nakaramdam ka ng galit o pagkabigo, gamitin ang mga damdaming yon bilang lakas upang baguhin ang sitwasyon, hindi bilang dahilan upang mas lalo kang madala ng toxic na tao. Huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng support system. Maghanap ka ng mga kaibigan, pamilya o professional na maaaring makatulong sa'yo. May mga taong handang makinig, umalalay at gabayan ka sa paglalakbay mo para mapanatili ang iyong mental health. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Ang pagtanggap ng tulong ay isang tanda ng katatagan, hindi kahinaan. Sa bawat araw na iyong pinipili na alagaan ang sarili mong isipan, pinapalakas mo ang sarili mo laban sa mga toxic na impluensya. Pinapalakas mo ang loob mo para hindi ka madaling madala sa negativity. At mas pinapahalagahan mo ang kapayapaan at kaligayahan na nararapat sa'yo. Kaya't kahit gaano man kalaki ang puwersa ng toxic na tao sa paligid mo, tandaan mo, mas malakas ka kaysa sa kanilang mga salita at gawa. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong mental health, binibigyan mo ang sarili mo ng kapangyarihan na magpatuloy, magpatawad, at higit sa lahat, magmahal ng totoo sa sarili mo. Number 9, patawarin mo sila. Pero hindi ibig sabihin ay papayagan mong maulit. Mahalagang maintindihan na ang pagpapatawad ay isang proseso para sa kapayapaan mo. Hindi ito nangangahulugan na kailangang bumalik ka sa dati o payagan ng mga masasakit na ginawa nila sa'yo. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa puso mo, para matanggal ang bigat na dala ng galit, sama ng loob at puot. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay mo sa sarili mo. Isa itong paraan ng pagpapalaya ng sarili mula sa mga tanikala ng nakaraan na humahadlang sa iyong paglago at kaligayahan. Hindi ito madaling hakbang. Maraming beses na kailangang ulitin, lalo na kapag ang sugat ay malalim at ang alaala ay patuloy na bumabalik sa isip. Ngunit sa bawat paglapit mo sa tunay na pagpapatawad, unti-unti mong nararamdaman ang pagbawas ng bigat sa iyong puso at isip. Kapag pinatawad mo ang isang tao, parang binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na makalaya sa mga tanikala ng sakit at pasakit na iniwan nila. Hindi mo na kailangang dalhin ang mabigat na bag na yon araw-araw. Hindi mo na kailangang pahintulutan ng mga masasakit na alaala na maging dahilan para magdulot pa ng bagong sugat sa puso mo. Sa prosesong ito, natututo kang harapin ang iyong mga emosyon ng may katatagan, ang galit, lungkot at pagkabigo. Hindi ibig sabihin na
mawawala ang mga damdaming ito agad. Ngunit natutunan mong hindi sila kontrolin ang iyong buhay. Pinipili mong hindi maging bihag ng nakaraan, kundi maging malaya upang magpatuloy at umunlad. Pero sa kabilang banda, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dating estado kung saan paulit-ulit kang nasasaktan. Hindi ito senyas na pwedeng balikan ang mga lumang habit o na kailangan mong tiisin pa ang parehong bagay na minsan ay nagdulot ng sakit. Sa halip, ito ay paraan para mas maging matatag ka, para maging malinaw sa sarili mo kung ano ang kaya mong tanggapin at kung ano ang hindi na pwedeng ipasok sa buhay mo. Ang pagpapatawad ay hindi daan para kalimutan ang mga aral na natutunan mo sa mga karanasan mo. Sa halip, ito ay gabay para malaman mo kung paano pahahalagahan ang iyong sarili, kung saan ka dapat magtakda ng hangganan, at kung paano ka magiging matatag laban sa mga posibleng pagsubok sa hinaharap. Higit sa lahat, ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Ang pagpili na hindi ka na muling masasaktan ng ganun. Ang pagpapatawad ay pag-angat ng sarili mula sa kahirapan ng nakaraan. Pero kasabay nito ang pagprotekta sa sarili mo mula sa muling pagbalik ng mga toxic na karanasan. Para sa tunay na paglaya, kailangan mo ring ipakita sa sarili mo na karapat-dapat kang tratuhin ng respeto at pagmamahal. Hindi lang mula sa iba, kundi higit sa lahat, mula sa iyo. Kaya kahit pinatawad mo na ang isang tao, mahalagang huwag mong hayaang maging daan yon para muling wasakin ng kapayapaan ng isip at puso mo. Tandaan, ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa loob mo. Hindi mo kailangang magmadaling magpatawad at hindi mo kailangang ipilit ang sarili kung hindi ka pa handa. Ang pagpapatawad ay isang hakbang na dapat gawin sa tamang panahon at para sa tamang dahilan, para sa kapakinabangan mo, hindi para sa iba. Sa bawat araw na lumilipas, bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na maghilom, magpakatatag at magpatuloy ng may pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili mong kalayaan, para sa sarili mong kapayapaan at kaligayahan. Huwag mong kalimutang alagaan ang puso mo sapagkat dito nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Number 10. Kung wala ng pag-asa, lumayo ka na. Minsan, kahit anong pilit mo, hindi mo na talaga mababago ang ugali ng isang tao. Parang laging may pader na naghihiwalay sa inyo at kahit anong tapang o pasensya mo, paulit-ulit ka pa rin nilang nasasaktan. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo kailangang pilitin pa ang isang relasyon na nagdudulot lang ng sakit at pagod sa puso mo. Hindi mo kailangang maging bihag ng taong hindi marunong tumanggap ng pagmamahal o respeto mo. Kapag wala ng pag-asa na magbago ang dynamics nyo, mas matalino at mas malinis na desisyon ang lumayo. Hindi ito pagkatalo o pagsuko. Ito ay isang hakbang ng pagmamahal sa sarili. Isang paraan para maibalik mo ang kapayapaan sa loob mo. Para mabigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong maghilom at magpatuloy. Ang paglayo ay hindi palaging madaling gawin. Pero sa dulo nito, makikita mo na mas malaya ka, mas malakas at mas handa na muling magtiwala sa sarili mo at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa'yo. Kaya kung naramdaman mo na wala na talagang pag-asa, huwag kang matakot na bitawan. Minsan, ang pinakamagandang pagmamahal ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga bagay na hindi na makakatulong sa'yo. Sa huli, ang pagharap sa mga toxic na tao ay isang proseso na hindi laging madali. Hindi ito tungkol sa pagiging matapang lang o pagtitiis ng sakit ng walang hanggan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng katotohanan na may mga taong hindi kayang baguhin. At minsan, ang pinakamahalagang gawin natin ay protektahan ang ating sarili, ang ating puso, isipan at kaluluwa. Hindi mo kailangang maging bayani sa kwento nila, kundi ang bayani sa kwento ng sarili mong buhay. Ang pagtatakda ng hangganan ay isang uri ng pagmamahal sa sarili na dapat nating yakapin ng buong puso. Sa pagtigil ng pagpayag na masaktan ka, nagsisimula kang muling buuin ang sarili mong pagkatao ng may dignidad at respeto. Sa bawat hakbang na lumalayo ka sa toxicity, unti-unti mong nadarama ang kalayaan at kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Hindi ibig sabihin nito ay ginaganti mo ang sakit. Sa halip, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong umunlad at maging mas malakas. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw ang iyong landas. Isang landas kung saan ang iyong kaligayahan at kapayapaan ang priority. Kaya tandaan,
Ang paglaya sa toxic na tao ay hindi kawalan ng pag-ibig, kundi ang pagbuo ng mas matibay na pag-ibig sa sarili na siyang magbibigay ng tunay na lakas sa'yo.